Yeah! Amark Moto sa vibes. Para sa mga tropang mahilig sa motor review. Ang ganitong motorcycle, ito ay nagkakahalaga ng 125,000 kapag kinuha nyo ng cash. At syempre, cash basis pa lang po siya. No, hindi po siya available sa installment or cash only lang po ang motorcycle na to. So sa tingin nyo, sulit nga bang bilhin ngayong 2026? Comment nyo naman yan at para dun sa lahat ng mga nakabili na. Yes po, may mga nakabili na po ng ganitong motorcycle. Baka pwede nyo i-share dyan sa comment section. Ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motorcycle na to? Ayos na ayos yan. So yun na mga best, no, sa lahat ng mga nagtatanong, magkano nga ba ang ganitong motorcycle? Ito ay nagkakahalaga ng 98,000 kapag kinuha nyo ng cash. At syempre available sila sa installment. Ilalagay ko sa screen nyo para at least meron tayong reference kapag kumuha tayo ng hulugan. So sa tingin nyo, sulit nga ba ang presyo niya? Comment nyo naman yan. At para dun sa lahat ng mga nakagamit na ng ganitong motorcycle, baka pwede nyo i-share dyan sa comment section. Ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motorcycle na to? Ayos na ayos yan. So, yun na nga po mga best, no? Available na nga po dito sa may microbikes ng Rafael Branch. Itong napakaganda, napaka-forma na pang off-road. Dual sport na po ang isang to. At syempre sa specification, sobrang sulit na ito. So, yun na nga mga best, no? Meron silang available na 250cc na ADB style dito. Okay, kagandahan dito. Ang daming magandang features na itong motorcycle na to. Lalo na sa kanyang headlight, naka-LED na rin tayo rito. Meron din pala tayo rito USB charging port. May windshield dito, medyo maliit lang. Kung gusto nyo ng medyo mas mataas, bili tayo sa aftermarket, mga ganyang kataas. Okay, so meron din tayo rito na projected lamp na headlight. Meron tayong daytime running light dito. Tapos may mga parang tuka ng manok din to. Ayan o, mahaba rin siya. And naka-telescopic fork. Meron tayong reflector, meron tayong single disc brake, dual pot caliper, naka wide spoke na rin tayo rito. Yung fender nga pala natin dito, maganda rin, malapad. Tapos may cover na rin tayo para sa ating shock. Tapos ready to go na rin yung ating tires. Ayan, pang on and off road na rin yan. Ang size dito sa likod, ayan, ang size dito sa harap ay 90 by 90 by 19. Tube type pa rin naman to. So dito naman sa ilalim makikita natin yung mga chassis niya. Ayan, ito kala ko dito may ano siya, radiator eh. Kala ko talaga dito may radiator pero wala, cover lang pala to. Tapos meron na rin tayo ditong crash guard. May mini driving light na rin tayo dito. May bracket na rin tayo sa ganito. Yan, kasama na po yan kapag bumili tayo. May skid plate na rin tayo dito. Ito plastic. Okay, ito naman yung itsura ng ating side ng makina. May monitoring ng oil, may Motofino dito, kickstart. Ito naman yung kanyang carb. Ayan, carb type nga pala ang isang to, pero Japan technology yung ginamit na carb. Ito sa kanyang cowling, ang forma, malapad. And then meron tayo ritong headlight na wag natin tanggalin kasi syempre para doon sa may-ari ito eh. So meron tayong 5 na projected lamp na maliliit. Tapos mayroon tayong daytime running light dito. Paikot naman yan. Yung signal light natin dito, flexible. LED na rin yan. Meron tayong JHL off-road. Yun yung talagang pinakapangalan niya. Ayan, meron dito. And then mahaba rin yung kanyang fender, malambot. Yan, flexible hanggang extension niya. And then yung kanyang suspension, naka-inverted forks tayo rito. Meron tayong cover. Naka-single disc brake din tayo rito. Wide spoke na rin tayo. And naka-on and off-road na rin tayo dito sa kanyang gulong. Ayan. Ang size naman dito ay 3x21. Ayan. So ang ganda ng design. Okay, nagaganda na ako sa motorcycle na to. Talagang pang off-road talaga siya, no? So sa lahat ng mga naghahanap ng pang trail bike, pwede ang isang to. So sa microbike na decals dito, may JHL off-road. Ayan. So sa kanyang makina, ito yung tsura, yung ating, ito nga pala ay carb type. Ayan. So yung kanyang tambucho, okay, so parang akala mo, ano ba? Parang pinakalkal yung tambucho pero yan talaga yung itsura niya. May metal naman tayo rito na cover para in case na madikit yung tuhod natin, safe tayo. Kickstart. Makina natin dito may JHL off-road na nakalagay.
Okay, yung ating rear brake pedal, ito, pa-sharp yung design niya rito, kaya ingat din tayo rito. Mas maganda yung sapatos na gagamitin natin dito, makapal, okay? Kasi medyo matulis yung part dito. Ayan. Tapos meron na rin tayo rito na cover para sa ating engine cover. Ayan. Skid plate siya pero flexible na or malambot na plastic. Ayan, hindi siya basta-basta masisira. Okay? So parang carbon fiber finish na rin yung itsura niya. Rear brake pedal, smooth lang din. Foot pegs natin dito na-flip naman siya. Ayan. So foot pegs din para sa angkas. Ito rin yung itsura niya. So kung nasa taas yung ating rubber, ayan, combination naman siya ng metal. Ayan. So ito yung mga chassis niya, no, makikita natin dito. Maganda naman yung pagkakahinang dito. Maganda yung pagkakadugtong. Meron tayo rito single shock, nasa pinaka center naman siya. And yung ating swing arm, malaki din, malapad. Naka single disc brake, single pad caliper. At yung ating tires dito sa likod, ang size naman ay, saan yung size? Saan yung size nya? Ayun, 110/90 by 17. Ayan. So naka on and off road na rin tayo dito. Ito yung 250 ADB, napaka minimalist lang, wala tayo halos dito na decals. Ito lang yung decals natin. Ito, tapos may XRE dito. Tapos yung tambucho natin, ito metal ba to? Parang hindi siya metal, plastic pala siya. Ayan, plastic ka pala, kala ko metal ka. Ayan, so meron tayo ditong tambucho din na mataas talaga yung itsura niya. Ayan, yung design niya pataas para in case na lulusong natin sa tubig, pwede. Ayan, bracket na rin para sa ating top box. Ayan, ito naman metal. Okay, ay hindi, metal ba to? Hindi, plastic pala siya. Kala ko metal, plastic pala to. Ito pala yung metal. Ay, hindi rin, plastic din. Ayan, plastic din pala to. Ayan, so dito naman meron tayong taillight. Kakaiba rin yung taillight natin dito. Ayan, oh. Tapos yung ating signal light, ito, LED rin. May plate light na rin tayo rito. Yung reflector, tapos yung pinaka fender natin dito malapad din. Chain cover, meron na rin tayo. Malaki sprocket size dito. And naka single load shifter din tayo dito. Kakaiba din yung design dito sa ating sa makina. Dito sa side, okay, may Motofino din tayo rito. And yung gear indicator niya, 1 down, 4 up. Ayan. So, yung foot pegs, ayan din, matulis din to. Kaya dapat yung ating sapatos dito is makapal talaga. Napi-flip din naman yan. Ganyan yung itsura niya. Okay, so yung shock natin dito, meron na rin siyang baso. Ang ganda, kaya pala malambot. And then adjustable siya. Ayan, oh, mukhang hindi ka talaga tinipid dito ni Microbike. Okay, yung carb niya, laki din. Ayan. So ito yung itsura nung ating shock. Ayan. So, foot pegs para sa angkas. Metal din naman yan. Pero kung gusto nyo hindi mag-angkas, pwede rin naman. Tsaka hindi naman siya masyadong halata. Okay, taguunay naman siya. Meron siyang bracket dito. Ayan. So, yung ating tire hugger, meron na rin tayong goma dito. Or plastic na malambot. Ayan. So, sa talsik ng putek, yung ating swing arm, malapad, makapal. Naka single disc brake din tayo dito. Naka single pad caliper. So, naka wide spoke na rin tayo dito. Ang size naman dito ay 4.60 by 18. Ayan. So, sa tambucho, ito yung itsura niya. Nandito sa pinakataas. Yung ating bracket dito sa mga gamit. Ayan. Matte finish din yung ginamit dito. Signal light natin dito. Flexible din. LED rin tayo dito. Meron tayong tail light na LED rin. May plate light na rin tayo dito. Lagayan ng plate. At may reflector. Ayan. So sa side, meron din tayo rito chain cover. Yung kanyang sprocket size ay 520/49T. Ayan. So malaki yung sprocket size niya. And meron na rin tayo roller para dito. Okay. Para dito sa ating chain. Ayan. Okay. So naka single shifter din tayo rito. Napi-flip naman din yan. Ito naman yung other side ng ating makina. Okay, so ito ay 5 speed, 1 down, 4 up. Ayan. So sa kanyang upuan, okay, meron tayo rito magandang leather na ginamit. Sobrang lambot din nito. Hindi siya masyadong bukaka, makapal yung foam na ginamit.
Ayan, so maganda yung lining dito na kulay red. Parang, 'di ba, akmang-akma dun sa fairings natin. So isa sa mga nagustuhan din natin dito is naka digital panel na rin tayo dito. Yung ating ignition, yung susi niya, okay, ayan yung itsura. Tapos meron tayong lever guard. Yun oh, ito plastic. Ito naman metal. Tapos ito yung kanyang clutch. Smooth lang din naman. Adjustable din yan. Depende sa inyo kung gaano ka-adjust yan. Ayan, pwede nyo i-adjust. Tapos, ito rin, adjustable. Oh, natataas siya. Ayan. Diba? Ang galing, no? Kaya hindi siya basta-basta mapuputol. In case na mabuwal tayo, hindi siya basta-basta mapuputol. Ayan, ganyan. Yung panel gauge, ito yung itsura. Ayan, meron tayo ritong digital. Meron tayong USB charging port. Dalawa naman yan. Ayan, okay. So, dito rin, cigarette type naman dito, 12 volts. Ito yung ating ignition, simpleng-simple lang. Yung ating handlebar. Okay, naka-upright position naman tayo rito. Ito yung sinasabi ko na parang BMW yung datingan niya. Itong pinaka-part na to, yung pinaka-POV natin dito. Ayan. Switches natin, meron tayong kill switch, park light, headlight and off, electric starter, lever natin dito, malapad din. Smooth naman siya. Yung grip natin makapit. Throttle, malalim throttle natin. Ayan. Dito sa side, meron tayong flasher, high and low, busina, and then signal light. Ayan. Ito yung susi natin. Clutch, smooth lang. Meron tayong rubber dito. Okay. So, yung gas tank natin, ito yung tsura. Para tayong big bike na rin talaga tayo rito. Ayan. Maganda rin. Tapos yung pinaka-design dito, ganda rin, di ba? Yun yung nakikita ko dito parang BMW or parang mga CF moto yung dati yan siya. Kasi karamihan mga adventure bike talagang pag nasemplang, napuputol yung lever, at least ito, hindi siya basta-basta mapuputol. Ayan. So meron na rin tayong ganitong parang goma. Ayan, goma na rin pala to. So pwede nyo tanggalin din. And sa mga switches, meron tayo ditong electric starter. Kanyang front brake, smooth lang din. Throttle niya or yung grip niya, ito sobrang kapit ng grip na ito. Throttle niya, quick throttle tayo rito. Ayan, sobrang babaw lang din. Electric starter lang yun nandito. Dito naman sa side, high and low. Ito kill switch pala to. Ayan, ito naman high and low. Ayan, signal light, busina, and then choke. Ayan, gas tank natin malaki din. Ito yung tsura. Ayan, so ayan, sa lahat ng mga nagtatanong ng update para dito sa may MX250N, available na po dito ng isang unit. So, kontakan nyo na lang dito si Microbike San Rafael para dun sa mga magpapareserve or kukuha ng ganito, message na lang din sila. Or pwede nyo akong kontakan. Okay, so, sana nakatulong tong video na to sa lahat ng mga naghahanap ng ganitong motorcycle. Ayos na ayos yan. Bitin pa rin, yung iba sobrang gaan. Easy control sa singitan, yung iba mabigat pero solid sa long ridan. Suspension check, pati preno test din. Sa lubak ng kalsada dapat hindi stressing. Headlight, maliwanag pang gabi ang biyahe. Engine dapat smooth kahit malayo ang biyahe. Porke trending yun na pinakamaganda. Minsan tahimik lang pero halimaw sa kalsada. Kaya bago bumili, review muna idol para iwas sisi. Paglabas ng kapital, comparison review, alamin natin to. Sino bang panalo pagdating sa tagbo? Tipid ba sa gas o malupit kumataw? Comfort o power, ano bang mas lamang? Comparison review, right side sa daan. Hindi puro forma, dapat subok tibay. Para sa riders na gustong malaman kung alin ba talaga ang worth it bilhan. RPM tumataas, makina umaandar. Tunog pa lang alam mo ready nang lumarga. Mapa city driving o long ride sa bundok. Basta quality ride, siguradong paso. Kaya sa lahat ng rider na nangangarap, piliin ng motor na swak sa pagharap. Hindi kailangan mahal para maging astig. Basta safe ka lagi at marunong umibig. Sa motor mong kasama, sa bawat biyahe.